Diyos na lumikha ng langit at lupa, Diyos ng kagandahan, Diyos ng kabutihan, ang kanyang kalwalhatian. Wala kang kasing ganda, O Diyos, wala kang kapantay. Mahal na mahal kita. Take time to greet one another. Okay, so good morning. All right. Sige. Sige. All right. Now you can find your seats. You can find your seats now. All right, sige. You can sit down now. Ayoko sabihin, take your seats. Baka bitbitin nyo yung seats ninyo eh. You can sit now. Sabihin mo sa katabi mo. Tingin ka sa katabi mo, sabihin mo, you made it. Ilang dagat ang iyong tinawid para makarating dito. You made it through the rain, yeah. Yung song ni, sino si Barry Manilow, I made it through the rain. Ito literal, talagang we've made it through the rain. So kanina nagsabi si Arvin na hanggang bewang daw yung baha sa kanila. Mamaya sabi, papunta na raw siya kasi nag-tricycle siya. Sabi ko, kung nag-tricycle siya at hanggang bewang ang baha, ibig sabihin hanggang dito yung tubig, di ba? Lubog yung tricycle. Di ba? Mamaya sabi ko, sa amin hanggang tuhod eh. Pag nakaluhod. Hanggang dibdib. Ang bibi. Hanggang dibdib ng bibi. Kala ko pag nakadapa eh. Maliliit yung bibi. Ang natuwa lang ako, sineryoso ni Ate Susan yung sinabi ko hanggang tuhod eh. Ni-imagine daw niya na nakaluhod ako doon sa but of course that's an old joke. Yung pagka nagpapataasan ng baha, sabi nga sa amin hanggang tuhod eh. Pag nakaluhod ka, so ibig sabihin, mababa lang talaga. Or walang tubig halos. Walang baha. Okay, so, this morning I was even thinking of canceling the service. Pero sabi ko, tignan ko muna kung may darating. Tapos, hindi ko naman kakancelan pag may dumating. Now, what I plan to do is, pag may dumating, let's just worship the Lord and nandito na rin lang tayo. And let's just enjoy the presence of God in the midst of the storm. And you know what? That is actually the peace that transcends all understanding. The peace of God that transcends all understanding. Yun yung picture nun. Umuulan, malakas ang ulan sa labas, some people are afraid, babaha or what. Pero tayo, we are at peace worshiping the Lord here in this place. Meron ba rito, inaalala mo, baka nalubog na yung bahay mo? So wala naman siguro nag-isip ng ganun kanina dito. Parang yung iba yata rito, hindi binabaha dati, pero nagbaha ngayon. Ganun ba? O si Ate Susan, pumasok sa bahay na ngayon lang. Unlike before. So my experience, di kami ganyan eh. Mataas na yung bahay namin. Tapos, natural, bumaba. Pero first time experience, talagang tumaas, pumasok sa loob ng bahay. And pag pumasok sa loob ng bahay, paglabas namin, hanggang dibdib na yon, mataas na siya. And that's why I experienced evacuating. So, around that time, yung kapatid namin bunso, pinanganak siya. O yung time na nag-umpisa ng bumaha na pumasok sa bahay na. Kaya tuloy ang biro namin sa kanya, evacuate kasi. Lagi na-evacuate kami nung pinanganak siya. But ang sagwa naman, evac.
Parang iba yung dating eh, no? O, hindi baha ang dating eh, no? So, lagot ako sa kapatid ko. Naka-online pa man din tayo. Ano, so, ayan, sabi ng teacher, walang pasok bukas. Bakit yung lola ang pumapalakpak? Hindi siya gigising ng maaga bukas. Okay, walang pasok bukas. Ano? Kung pumapalakpak si Ate Ellen, si Shanshan nag-celebrate. Ano? So, lagi nagdi-declare yan ng holiday. Eh. Walang pasok. Na-predict mo na. Ano? So, sige, let's continue with our series. Ano? So, tuloy na tayo at pakaabutin pa tayo ng tanghalian. Abutin nga tayo ng tanghalian kasi late na tayo nag-start. Eh, no? So, we're on a series entitled Words Matter. And napakahalaga ng salita. Ano? So, kagabi, ang topic namin sa men's meeting ay, ang pamagat is man and his word. No, napakahalaga sa isang lalaki ang kanyang salita. Because his word spells out integrity and reliability. So, kaya nga pag sinabing a man of his word, ay talagang someone who is trustworthy. So, yun yung topic namin kagabi. And now, we see here that really words really do matter. No? Hindi lang ito yung salita ng Diyos, kundi yung salita din natin na lumalabas sa bibig natin. And that's why I told the fathers last night, yung mga sinasabi natin sa pamilya natin, sa mga anak natin, malaki ang impact sa kanila noon. No? Dahil tatay yung nagsabi. Pag tatay na yung nagsalita, iba talaga. No? Even sa mga aso, ganun din. Yung mga nanay, hirap na hirap sa pag-alaga ng aso, pero pag dumating yung tatay, sumusunod yung aso. No? So, iba ang command talaga nung lalaki. Lalo na pag kumanta. Lalo na pag kumanta. Wag po nating sisihin siya at siya po ay na-provoke lang namin kagabi na pagkumanta. No? So, portion lang naman nung kanta yung kinanta niya. No? So, paano kaya, Kuya Dato, kung tinapos mo yun? A portion pa lang yun. So, pinuko tuloy kung sino yung kumanta. Well, maganda ang boses ni Kuya Dato. At, Bing Rodrigo Sa lamig ba naman ng boses, lumamig yung panahon. So, talagang umulan Nag-respond yung ulan. So, nakatuwa yung icebreaker game kasi yung kagabi. So, yun nga, yung isang tanong doon ay, kung ikaw, tawag ito? Hindi, ano yung team song? Kung merong song para sa buhay mo, ano yung team song mo? Ganun. So, si Engineer yata yung sumagot nun. No, of all the things I've ever done. Although para kay Ma'am Aves yun. Hindi ba? Sige, change topic na tayo. Let's go back to the series. Kay God nga po. Opo. So, yung isa dito nagtatanong, para kanino yung song na yun? So, parang hindi raw nakakanta sa kanya. So, play safe si Fortune. Play safe. Sabi niya, wala akong maisip. Ayun ang problema doon. Hindi natandaan yung team. Wala kang kawala. Kahit saan ka lumagay. Ayun na, nahampas na. Nahampas na. Buti na lang nakaharang yung dalawang bata. Oo nga medyo... Huwag kayong mag-alala. Si Bert, safe din yan safe din. Yung mga bata ang sinasabi niyan. Wala siyang binanggit tungkol sa asawa. Kaya safe na safe. Next time, we'll do a men and women's meeting. Para away-away to. So, doon natin ituloy yung ginagawa nyo ngayon. So, it really is a joy to see the men worshiping. Nasasabi nga ni Tatay Delphine, mag-start daw tayo ng worship team na mga men. Nakakatugtog ako ng keyboard, nakakanta si Tatay Delphine, ala Perry Como at Matt Monroe. Si Kuya Dato, Bing Rodrigo. So, local naman. Si Fortune, ano ka ba? Wala. Ay, yung asawa mismo, wag. Parang nagmamakaawa,
So, pagpalakpak na. Bibigyan kita ng tambourine. So, si Robin kumakanta rin. Paano mangyayari yan? Gitara, nag-gitara ka. So, gitara lang tayo tsaka keyboard. O, pwede naman. Mag-live tayo next time sa men's meeting. So, tayo lang din. So, worship team. Okay. So, then, nag-a-assist kasi sila. Kaya nandiyan. And so happens, si Ate Lisa, maten nung event nung afternoon, na diretso na siya hanggang doon sa men's meeting. Ayun. So, okay naman si Kuya Dato, sabi niya, makita mo kung anong ginagawa namin dito, no? At kasi ginagabi kami. So nagtataka si Ate Lisa saan napupunta si Kuya Dato, So kaya kagabi nakita niya kung gaano kami katagal. So Cathy's online. Okay. So sige po, welcome to our service and we continue with our series. Iwanan na natin yung usapang mag-asawa. Tuloy na lang natin sa susunod, So wag sa bahay, maganda yun, kompleto tayo. Para may referee. Alright, so last week, we studied about responding to God's Word. Responding to the Word. As we said, importante yung salita ng Diyos at importante rin yung mga sinasabi natin. And it's a lot better when we say things that are in accordance to the Word of God. Ibig sabihin lang nun, tinitingnan natin kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. At yun ang ginagamit natin sa pamumuhay natin. And the truth is, part of our lives is talking. Nagsasalita tayo. And sabi nga, ang mga babae daw, mga around 20,000 words or 40,000 words. Tapos kalahati nun, yung lalaki. Mas marami yung words ng babae kaysa sa lalaki. Because generally speaking, yung mga lalaki, hindi talaga masalita. Bibihira yung mga lalaking masalita or madaldal. Okay? So, yun na yung gamitin natin na word kasi yun yung common. So, bibihira sa lalaki yung gano'n. Sabi ko nga sa kanina kagabi, pagka mga ganitong pagkakataon, nagiging madaldal ako. Because I have to. Paano ko i-preach yung word kung hindi ako magsasalita? Hindi ako magbibigay ng mga illustrations, hindi ako magbibigay ng mga stories. So, but then, nature kasi nung lalaki talaga, pagkatapos magsalita, tahimik na. Tahimik na. But also, of course, yung mga extrovert, talagang, sila, very outgoing and they say a lot. And so, we respond to God's Word. Paano tayo mag-respond sa salita ng Diyos? Una, tanggapin natin yung sinasabi ng Diyos. Now, when I say tanggapin, paniwalaan natin, i-apply natin sa buhay natin. Kaya yung natutunan natin last week, kailangan daw, doers tayo. Not only receive the Word of God, but we should do what it says. Kailangan gawin natin. In fact, the formula, sabi nga, formula for success is found in Joshua 1:8. Ano sabi ron? This book of the law shall not depart from your mouth. Diba? You're going to read it day and night or meditate on it day and night so that you will be careful to do everything that is written in it. Diba? And so doing, you will be prosperous and successful. If you carefully do what the Word of God says, then you will be prosperous and successful. Prosperous, masagana, at, masagana at matagumpay. Okay, so prosperous and successful. And every one of us want that. Gusto natin yun. At talagang we look for that in every way we can. Pero ang totoo, nasa Bible. Di ba? Nasa Bible lang talaga siya. And again, hindi lang natin basahin, sundin natin, meditate on it, and be careful to follow it. Okay? And so, that's why we have to put our faith in action. Okay? So, karugtong yun. Because when you say you have faith, you read the Word of God, and then, hindi mo naman ginagawa kung ano sinasabi doon. It's just like sabi, di ba? Para ka lang tumingin sa salamin. Tapos nakalimutan mo na kagad yung itsura mo. Sino rito tumingin sa salamin kanina umaga? Sino yung matagal tumingin sa salamin? So, siyempre, mga babae yun kasi nag-aayos ng mga kilay-kilay, nag-aayos ng mga, So,
Pantay ba yung mga kilay ninyo? Baka may hindi pantay. Ano? So, may isa doon. Pantay naman Bakit parang ano ka? Nahirapang pantayin, kaya siguro ganon. Kilay is life. Maganda naman, okay naman siya. Pantay nga. So it takes a lot of, siguro, a moment. Baka kung si Engineer Ellen yan, meron pang 30 by 60 triangle. Tapos 45 degrees dito sa side. So, anyway, you don't forget what you see in the mirror. Diba? In fact, doon pa lang sa salamin, pag nakita mo na yung itsura mo at may kailangan ayusin mo na talaga. Diba? So, the same way when we read the Word of God. The Word of God is just like a mirror for us. Parang salamin daw yan, na pag binasa mo, nasasalamin ka. Nakikita kung sino ka. And that's why, as we've said, dito sa church, hindi naman natin sasabihin na kayo po ay okay. Hindi po ito yung lugar para humingi kayo ng affirmation na okay kayo. Kasi dito sa church, malalaman mo na hindi ka pala okay. That's why yesterday, I told yung mga senior citizens kahapon, anong pinakamalaking problema ng tao? Ang sagot nila, pera. Di ba? Pera. But I told them, may mas malaking problema ang tao bukod sa pera. And that is yung hindi niya alam na kailangan pala niya ng tagapagligtas. Yung mahirap yung you go through life or mamamatay ka na hindi mo alam na kailangan mo pala ng kaligtasan. And that's a big problem. Kasi all your life you thought okay ka lang. And that's why we say sa church or especially the Word of God, hindi po kayo aasa na sasabihin ng salita ng Diyos na okay ka. Why? Kasi unang-unang sinasabi ng salita ng Diyos, makasalanan tayo. Diba? Kaya hindi tayo okay. Kung may instructions man dyan at may mga sinasabi man dyan na the Lord rejoices over us with singing, God is pleased with us, but the fact remains, makasalanan pa rin tayo. And kahit Kristiyano ka na, gagawa ka pa rin ng kasalanan. At kung hindi dahil sa grace ng Lord, hindi ka magtutuloy sa buhay Kristiyano mo. And the truth is, sabi nga, pag tinanggal daw yung kagandahang loob ng Diyos or the grace of God, pag tinanggal ni Lord John, we will go on sinning as in talagang all out. All out tayo sa kasalanan. Kahit pa sabihin mo nananampalataya ka. Because the grace of God gives you an understanding that sin is not good. The grace of God tells you na kailangan talikuran mo yan. And also, the grace of God gives you the strength to turn around, to turn from your sins. Para talikuran mo yung kasalanan mo. And some people would say, mahirap yung pinapagawa mo, Pastor. Hindi mahirap yung pinapagawa ko, imposible. Imposible yung pinapagawa sa atin ng Bible, na talikuran natin yung kasalanan natin. Hindi natin magagawa yan. That's why we need the grace of God para matalikuran natin. And you see, the grace of God is so good, so amazing, sabi nga, dahil kung tutusin, pwede naman sabihin, Lord, namatay na ako para sa inyo. Magdesisyon na lang kayo. Tanggapin nyo o hindi, bahala kayo. Diba? But then the Lord said, maghintay kayo, darating ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang gagabay sa inyo. And a lot of us fail on that area, in that area. Nakakalimutan natin yung Espiritu ng Diyos nasa atin. And para pag nag-decide tayo na sumunod sa Lord, yung Espiritu ng Diyos yung tutulong sa atin. And that is the grace of God. Saka naman nakakita yung Diyos mismo ang nananahan sa'yo. Hindi ka Diyos, okay? Hindi tayo Diyos. Pero the fact na nananahan ang Diyos sa buhay natin, that is something. And in fact, it's out of this world. Diba? Ang mga tao, they cannot comprehend paano mangyari ang Diyos na sobrang laki. Meron ngang song na Lord of the Heavens ang pamagat. Doon sa last part ng chorus niya, sabi nga, contained by the heavens, but living in me. A God is so big, sabi nga, the heaven is His dwelling place, and the earth is His footstool. Tungtungan lang ng paa niya ang mundo. And yet, He lives in your tiny heart. Isipin mo yan, no? So, napakalaki ng Diyos, and yet kaya niyang mabuhay sa loob ng puso mo.
And when I say heart, hindi po yan yung tumitibok na puso. It means the central system, control system of our lives. Okay lang sinabing puso yun kasi the heart has a brain. No? So, paano yun, Pastor? May nakita na mga nerves doon sa puso na identical doon sa makikita sa utak. Now, that's scientific. No? That's a scientific discovery na merong maliit na utak doon sa puso natin. Kaya pag sinabing sinusunod mo yung puso mo, nagde-decide ka based doon sa puso mo, it's because yung heart mo talaga, merong mga nerves siya na kagaya nung nasa brain natin. Alright? So, ayan. Buti na lang, di tayo nagsabi magka-paraffle tayo ng phone, ano? si Pastor Jay kasi, di ba nagpapa-seminar siya, magka-paraffle po kami ng phone, ano? Kung sino yung unang magtumunog na cellphone, ipaparaffle natin. Ano? So, buti na lang, wala tayong sinabing gano'n, ano? So, anyway, sige, let's move on. Our topic for today is about encouraging words. You know? So we're actually looking at the book of James. No? So buong series na to, puro book of James yung pag-uusapan natin. Or the letter of James. Okay, so letter talaga siya. Can we all stand up right now? Mababasahin ko po ang James chapter 2, verses 1 to 17. So reading from the English Standard Version. It says here, "My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, 'You sit here in a good place,' while you say to the poor man, 'You stand over there,' or 'Sit down at my feet,' have you not then made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to those who love him? But you dishonor the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into courts? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? If you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law but falls in one point has become guilty of all of it." Verse 11. "For he who said, 'Do not commit adultery,' also said, 'Do not murder.' If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment." Verse 14. "What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but he does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, 'Go in peace, be warmed and filled,' without giving them the things needed for the body, what good is that? So also, faith by itself, if it does not have works, is dead." Okay, let's thank the Lord for the word. God, we thank you that you're blessing this time right now. You're blessing the reading of your word and the preaching of your message today. God, we open our hearts to receive from you. Even for those who are joining us online, Lord, we just pray that you will just touch their hearts, speak to them, Lord God, and to every one of us who are here. And indeed, Lord, we commit to you everything, and we come to you with open hearts to receive your message today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Talagang yung ulan, magpapahinga lang ng konti, tapos bubuhos ulit. No, kaya kaninang umaga, inisip ko yun. Kuminto. Kaya sabi ko, wag na lang natin i-cancel. Sabi, biglang umulan uli na malakas. Tapos huminto na lang maya-maya. And I said, sige, hayaan na lang natin kung sinong dumating. We'll just have a mini service. Actually, mini service. It's still a service. A full length service. Okay?
So encouraging words, bakit encouraging words ito? It's because as we read, nakita natin dito yung ina-address ni James. James is the half-brother of our Lord Jesus Christ. So after Jesus, isa si James no sa mga ipinanganak ni Mary. Okay, so for some people, it's an issue. It's an issue. Kasi sabi nila, virgin nga si Mary, paano mo sasabihin may mga kapatid? When you read the Bible, sinabi may mga kapatid si Mary. So ibig sabihin, nung pinanganak niya si Jesus, she was a virgin. So in other words, wala siyang intimate relationship with Joseph. Pero after na ipinanganak si Jesus, siyempre, they got intimate, nagkaroon sila ng iba pang anak. Okay, these are now biological children. Si Jesus is a child of the Spirit. Kumbaga, he was conceived by the Holy Spirit. And that's why half-brother. Half-brother kasi hindi galing kay Joseph. And it is the work of the Holy Spirit. It's the work of God. Because it is part of God's great plan or grand plan to save humanity. Okay? And so, James right now, kung isipin natin, kung babasahin mo yung Bible, sinasabi doon na yung mga kapatid ni Jesus mismo hindi naniwala sa Kanya. In fact, he was being bullied by his brothers. Sinabihan siya na hindi ka pa pupunta sa fiesta. Diba? Yung tao na gustong maging sikat, dapat hindi magstay lang sa bahay. Parang ganun yung sinabi nila. Kaya sabi doon, even his brothers did not believe in him. Kaya sabi ni Jesus, a prophet is without honor sa kanyang sariling bayan. Lalo na sa sarili niyang bahay. Di ba? But you see, Jesus lived a perfect life, sinless life, na wala siyang kasalanan. And yet, his brothers, mga kapatid niya mismo, hindi totally naniwala. But eventually, of course, one of them, James, in particular, believed. And I believe the rest of his siblings ay naniwala din. Pero si James lang yung naging, sumulat. Okay? Ng letter. And so, he addresses the sin of favoritism. So, may mga favorite kasi tayo, di ba? Sinong favorite niyong, singer? Sinong favorite niyong singer? Pag sinabing paborito, yun yung gusto mong pinapakinggan lagi, di ba? So, ayaw makinig sa iba. Hillsong. Before Hillsong, nung hindi ka pa Christian, Smoky Mountain, batang-bata, so, yung Backstreet. Si Pam, si Sarah G. Sarah G. Ayan. So, si Pam noon, mahabang hair niya. Napapagkama lang si Sarah G. Sa school nila. Pero hindi tayo naniniwala kasi walang ebidensya. Hindi. Pag tingnan mo si Sarah Geronimo, tapos tingnan mo si Pam. Ayan. Kasi pag matagal mo nang tinitingnan, tapos tinitingnan mo si Pam, parang napupunta yung mukha niya doon sa... Buhuli ang pastor, Anyway, di ba may mga favorite tayo, di ba? And dito, ina-address ni James, yung issue na yun sa church. Okay? Kahapon, we ministered to the indigent senior citizens. So, and we show that we welcome everyone. So, hindi tayo naghahanap lang ng may pera, tapos yun lang i-welcome natin. And so, James is addressing that. And he instructs the Christian to stop favoring the wealthy. And nakakahiya naman kasi talaga yon, diba? Na parang pag mayaman nakadikit ka. And pag mahirap, walang baliwala. So that's why he links that with our faith. And at the same time, may kinalaman din yan sa words natin. If people will come here, parang sinasabi na words are not enough. So, hindi lang encouraging words ang kailangan ng mga tao. Because James is a writer about practical faith.
na practical faith. Kaya ito yung sinasabi ko, na mag-graduate na po tayo dun sa magtiwala lang tayo sa Diyos. No, kasi yung pagtitiwala sa Diyos, hindi po yan nangangahulugan na tutunganga lang tayo. At maghintay tayo mabago yung sitwasyon. Sabi ni, sino ba to? Si Albert Einstein, no? The definition of the word insane is doing the same thing over and over again and expecting a different result. No, kaya kung lagi lang tayo naghihintay at walang nangyayari, malamang, ganun talaga mangyayari kung lagi ka lang maghihintay. So, may awa ang Diyos, babaguhin niya ang sitwasyon. May grace si Lord di ba? Hindi naman tayo karapat-dapat pero ibibigay pa rin niya Well, may mga times na may sinasabi si Lord na kailangan nating gawin. Pag na-miss mo yung pinapagawa ng Lord, malamang ma-miss mo yung blessing. Di ba? It's because, yun nga, God doesn't want us to be idle. In fact, si Pablo nga, meron siyang sinulat sa Thessalonians, di ba? Pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Paano kaya yan? Di ba? Pag hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kakain. At may sinabi pa rin na pag hindi ka nag-provide sa pamilya mo, masahol ka pa sa unbeliever. Di ba? Kasi nga mga unbelievers, makita mo, mga responsible sila. Unbelievers, they work for their families. No? And to think of it that the Bible addresses that, it tells us that faith is not just about waiting. In fact, when the Bible says, wait on God, ang sinasabi niya ay, it's actually an action word, no, yung waiting on the Lord. No, it means you are ready to do something when the Lord tells you to do something. Okay? And so, how does it relate to encouraging words? Paano masasabi natin na encouraging yung words natin? Sabi nga, words or talk is cheap. Narinig niyo na yung statement na yon? Talk is cheap. Kung sinasabi lang ng tao yung isang bagay, huwag kang basta-basta maniniwala. No, kaya madalas sinasabi ko, hindi ako naniniwala. Walang ebidensya Hindi ba? Why? It's because meron din kasabihan na action speaks louder than words. And sometimes you don't have to say something in order to bless somebody. Di ba? Ito yung isang mabigat na lesson na natutunan ko. Pag pupunta ka sa burol, hanggat maaari, huwag kang magsasalita. Kung hindi mo alam ang sasabihin mo, huwag kang magsasalita. Kasi baka sa halip na ma-comfort yung tao, lalo lang madagdagan yung sakit ng ulo niya. So, tawag dito, Chuck Swindoll. Si Chuck Swindoll. Ay, bigayan na ng merienda sa kids' church. Kids, behave lang kayo ha. Wala mo nang kakain ha. Huwag muna kakainin yan. Sakatirhan niyo ako. Yung pala yun, What was I saying? Nawala tuloy ako. Nakita ko yung pagkain. Chuck Swindoll, si Charles Swindoll. Swindoll, hindi swindler. Okay, Swindoll. Anong may sinabi siya Yung isang, he wrote a lot of books about, I don't know, John Maxwell ba o Chuck Swindoll? Si John Maxwell kasi about leadership. And leadership also talks about being a people person. Not people pleaser. Okay, a people person. Ibig sabihin, you connect with people. I think si John Maxwell nga yata yan. Sabi niya, yung sa isang burol, itong tao na to, sabi niya, there comes this friend, na pagdating nitong friend na to, lahat ng mga words, comforting words naman, ay talagang, hindi siya tumitigil na kasasabi ng mga comforting words. But then, hindi tumatalab kasi syempre he was mourning Nagduluksa siya nagdadalamhati siya Kaya kahit anong word yung naririnig niya, wala raw dating. Sabi niya ganon, I want him to live. Gusto ko na siyang umalis. Kasi, wala naman, hindi naman nakakatulong yung sinasabi niya. Kahit comforting yung mga words. And here comes another friend, sabi niya ganon. Another friend who simply sat down with me, who
tap my back when I'm crying and occasionally would cry with me. Sabi niya ganun. And I don't want him to leave. Di ba? Walang sinabi yung tao, umupo lang. No, ayaw niyang paalisin kasi na-comfort siya doon sa presence na. Whereas dumating yung isa, salita ng salita, parang nairita lang siya sa mga sinasabi. Ano? And I've tried talking before, nung mga unang years na nagmi-minister kami. No? Not as a pastor, but as a leader sa church noon. Yung kapatid ng classmate namin, who is also a churchmate, namatay. We went to the wake, yung buro. Sabi ko dun sa and pagdating namin, sabi nung nanay, namatay na yung alaga natin, sabi niya. Sabi ko, sabi naman po nung salita ng Lord, yung kingdom ni God belongs to such as this. Hindi ko alam kung dahil ba in English ko or talagang hindi niya gusto yung sinabi ko, iniwan ako. Iniwan ako na. So, sabi ko, walang tala, walang ano. But later, I realized, you don't need to say anything. You don't need to say anything. Ano pa ba? May isang beses din, yung punta namin dito sa Ilocos, yung bata na cute kami noon, yung unang punta namin, cute na cute kami dito sa bata. Nakasama pa namin mag-swimming. And later on, nung bumalik na kami after a few years, namatay na pala yung bata, nasagasaan. And yung pamilya, meron na silang grocery kasi yung binayad yata sa kanila, ginamit nila parang patayo ng grocery. And saka gusto ko ma-comfort yung tatay, kaya sabi niya, parang tsinelas na tumilapon yung anak ko. Sabi niya gano'n. Sabi ko, may dahilan si Lord dyan. May dahilan si Lord. Sabi sa akin ng tatay, sana wala na lang dahilan. Sabi. And I understand because he is really grieving. So kahit may grocery sila, alaala nung anak nila, pero the fact remains, makita mo tumilapon yung anak mo, buti nga hindi nagulungan eh. So, kung nagulungan pa yun, lalo na. So a person is grieving, what do you say? So sometimes you don't need to say anything. Your action will speak louder than your words. Kaya yun yung sinasabi rito, encouraging words. We're not really going to talk about encouraging words. We're going to talk about the action that should express our words. Kaya number 1 dito is yung no favoritism. Walang favoritism. Hindi ka nga nagsasalita, pero yung action mo naman, kitang-kita na may favorite ka. Kaya sinasabi dito, basahin natin ulit, medyo mahaba, yung 1, 2, 7. Okay, sabi yan, My brothers, show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. For if a man wearing a gold ring and fine clothing comes into your assembly, and a poor man in shabby clothing also comes in, and if you pay attention to the one who wears the fine clothing and say, you sit here in a good place, while you say to the poor man, you stand over there, or sit down at my feet. Grabe naman yan, pinaupo sa paanan. Have you not then made distinctions among yourselves, or discrimination, and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to those who love him? But you have dishonored the poor man. Are not the rich the ones who oppress you and the ones who drag you into court? Are they not the ones who blaspheme the honorable name by which you were called? Okay, so sa Tagalog sabi niya, mga kapatid, bilang mga mananampalataya na dakilang Panginoong Hesukristo, dapat wala kayong pinapaboran. Nasubukan niyo naman na-accuse kayo na may pinapaboran kayo? Ako, meron akong kaisa-isang paboritong anak. Iisa lang kasi siya. Automatic siya na yung paborito. Pero pag marami, di ba, may mga bata, sinasabi na paborito yun. Ano bang movie yun? Yung ano ba yun? Yung iisa lang siyang lalaki, tapos ayaw siyang ipakasal ng mga kapatid niya. The Four Sisters ba yun? Four Sisters in a Wedding. Yung nag-away-away sila, inaccuse nila yung nanay na siya lang naman lagi mong pinapaboran eh. Kasi kami, hindi mo kami pinapansin eh. Ganyan. Di ba? Yung mga accusations nila, tapos sabi nung nanay, hindi ko naman alam na ganyan pala ang dating sa inyo. Kaya
Kaya siya lagi yung binibigyan ko ng pagkain kasi siya yung pinakamahina sa inyo eh. Di ba? Ikaw, kaya pinapabayaan kita kasi strong ang personality mo. Ikaw ang matatag, ikaw ang pinakamatibay sa inyong magkakapatid. So, sometimes kailangan pang i-explain na hindi favoritism. It's simply giving help doon sa mas nangangailangan. Okay, paborito ka ba? Siya ang paborito. Tingin ko nga. So, pero sa totoo lang, ang mga magulang, meron talaga silang nakakagiliwan na anak. And usually, yun yung mga anak na hindi lang mababait. Hindi lang mababait. Sometimes they have the same likes. No, yung kumbaga magka-wavelength, sabi nga, di ba? Yung ugali nila somehow nagja-jive sila. Kaya nagmumukhang favorite. Kasi ito yung madaldal, ito yung malapit sa iyo, no? Siya yung pinaka-sweet. So tendency is siya lagi mo mapapansin dahil siya yung siya yung nagpapapansin. O ganun kasi magiging dating na, di ba? Papansin niya. Kaya kita mo, laging si nanay, sa kanya, di ba? So, how do we address this, di ba? Kailangan nga daw pantay-pantay. Di ba? So, ako rin, nasabihan din ako na may pinapaboran. Kasi nga, may tinulungan kami, tapos ba't daw yun hindi ko tinulungan? And sagot ko, paano ko tutulungan? Hindi ko naman alam na may nangyayari pala sa kanya. Diba? So, hindi naman ako all-knowing. Diba? So, I have to know kung ano nangyayari so that I can address, I can help kung ano man yung kaya kong maitulong. Because, yun naman yung desire lagi natin dito sa church. No, as Christians, as believers, ang gusto natin, maiparamdam dun sa tao yung pag-ibig ng Panginoon. And that's what we said to the senior citizens kahapon. No, I told them, hindi lang po kami dito magbibigay sa inyo ng salita ng Diyos. Magbibigay kami ng groceries, may raffle tayo. Why is that? It's because we want you to experience the love of God. No? Why is that? It is one thing to say, God loves you, and it's another thing to say or to do or to have the person experience the love of God. Diba? Sinasabi nga ng tao kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Anong gagawin mo kung talagang mahal mo ako? And that's why I show them John 3:16. Diba? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, yeah? So, ibig sabihin, God expresses love through giving His one and only Son, our Lord Jesus Christ. And so here, sinasabi dito, dapat daw wala tayong pinapaboran. And the truth is, the salvation of God is for everybody. It's for everybody. That's why everyone here in church is welcome. Pati yung mga nanghihingi. Di ba? Kasi madalas yan dahil alam nila na church ito, from time to time, may mga dumarating, nanghihingi sila. And sometimes, kilala mo na yung mga itsura nila, kilala mo na sila. And we've always told them, join us, come to the church, be a part of the church, so that we can not only pray for you, matulungan ka pa namin talaga ng bukal sa puso namin. Diba? Why is that? It's because nandun kasi yung thinking na baka naman inaabuso mo na kami. Diba? Pabalik-balik ka rito. So, and the thing is, of course we give. Nagbibigay tayo. But the thing is, the person still decides not to find out kung ano ba meron dito sa loob. Basta alam nila, dahil church ito, sigurado magbibigay. But God has a lot more to offer, diba, than material things. No, marami pang gustong ibigay ang Panginoon. And that's why sinasabihan namin sila na, punta lang kayo kasi hindi lang naman pera yung pwede namin ibigay sa inyo. Malay nyo, bigyan namin kayo ng bahay at lupa. Siguro kung sinabi ko yun, baka umatenda, no? But there was a time I even said, punta kayo, mag-breakfast tayo every Saturday morning. Ginawa ko yun, no? Every Saturday morning in 2022 or 23, na every Saturday morning, yung binigyan natin ng mga groceries, I invited them for a breakfast Bible study every Saturday. So, noong umpisa, okay, marami-rami, unti-unti, nababawasan. Hanggang sa wala na.
But then, yun nga yung dilemma natin because sometimes or a lot of times when we have something to give, pati yung hindi mo in-invite dumarating. So kahapon, jam-pack tayo rito. Mamaya makita niyo yung mga pictures. So punong-puno. Wall to wall. Stage to, to door. Diba? As in talagang, ang hirap gumalaw kasi lahat ng upuan, may tao. Tapos nagdagdag pa tayo, may mga nakaupo pa doon. And so kung may pinapaboran tayo, we're not going to do that. And besides, nag-iba talaga yung amoy ng church natin kahapon. So, I'm just stating the facts. Yung katotohanan. If you minister to these people, mararanasan mo yung mga bagay na gano'n. So, si Mother Teresa nga, di ba, sa Calcutta, India, niyayakap niya yung mga may sakit doon, yung mga mamamatay na. And that is more than words can say. Hindi niya kailangan sabihin, mahal ka ng Diyos. The fact that niyakap niya yung tao na yon at nginitian niya at tinulungan niya, tinulungan niya, that actually expresses the love of God. Okay? Kaya, again, sinabi ito, halimbawa, may dumating sa inyong pagtitipon ng isang mayaman na may gintong singsing. Tingnan mo nga katabi mo kung may gintong singsing. Wala ba? At nakasuot ng mamahaling damit. Tingnan mo mula ulo hanggang paa. Yeah? At dumating din ang isang mahirap na punit-punit naman ang damit. Meron ba diyang punit-punit ang pantalon? Uso na ngayon yun, di ba? Punit-punit yung pantalon, Pero yung hindi talaga maayos yung damit, Kung aasikasuhin nyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo o pauupuin sa sahig, hindi ba't may pinapaboran kayo? Ayon sa, hindi ba't may pinapaboran kayo ayon sa masama ninyong pag-iisip? Grabe magsalita si James. Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ngunit minamaliit ninyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman na nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanlalait sa marangal na pangalan ni Jesucristo at sa pangalang ito kayo nakilala? Well, hindi naman lahat ng mayaman ay nangahamak. Especially yung mga yumaman na galing sa kahirapan. Kasi naiintindihan nila kung ano yung pakiramdam nung walang-wala. Kaya nung yumaman sila, nanatili silang nakatapak sa lupa. Di ba? Hindi sila nagmataas, hindi sila naging mayabang. But then, dito, makita natin na nangyayari nung time nila. Yung ganon. O nga naman kasi, pag naninilaw yung tao, hindi naman siya may problema sa liver or hepa. Hindi naman siya may sakit, kundi yung mga suot niya, yung nagpapa-yellow sa kanya. Di ba? Yung kanyang necklace ay napakaraming necklace, Ano ba tawag doon? Choker ba? Yung basta, simula dito sa leeg, pababa hanggang dibdib. Di ba may mga ganon? Gold. Talagang maninilaw, And that's a symbol of what? Kasi natural sa tao yun. Para pag may say kapag may pera. Mas pinaniniwalaan pagka may pera. Pero pag walang pera, hindi pinaniniwalaan. Di ba? Ang sinasabi dito, wag daw natin tignan ng mas mataas yung may pera kaysa doon sa walang pera or naghihirap. And the thing is, this is practical Christianity. And that's why sa church, inaasahan natin na bawat isa ay magiging mabait sa lahat. Hindi lang yung may pera, hindi lang yung may kaya. Because it is actually a sin to have favoritism. Nagkakasala daw tayo pagka pinapractice natin yun. Na pagka may kaya, prime location, dito ka upo.
May patubig pa, bottled water. Tapos yung mga hindi ganong kayaman, bakit ganon? Siya may tubig. Tapos tayo, plastic cup lang. Baka sa gripo yata kinuha pa. Samantalang yun, purified water. So ano mangyayari sa church? Diba? Mag-aaway-aaway yung mga tao. And there will be a lot of accusations. And this is not good for the church. Because the church is a place where people will find comfort. Now, although, sinasabi nga natin na hindi ka i-affirm ng church na ikaw ay okay. That's why you're welcome because you're not okay. And magiging okay ka lang kapag ka ikaw ay lumapit na sa Panginoon at sumunod na sa Panginoon. Okay, that's what we want. So, treating the rich with honor while dismissing the poor. No, it dishonors God. Kasi hindi karakter ng Panginoon yun. No, God doesn't have any favoritism. In fact, sabi nga, lahat tayo favorite niya. Lahat tayo may favor ng Panginoon. Di ba pag sinabing paborito mo yung isang tao, yun lagi mong binibigyan ng pabor. Right? And some people think, dahil kasi malapit kayo sa Diyos, kaya nasasagot yung panalangin nyo. No. Ikaw nga hindi ka pananalangin, may binibigay na si Lord sa'yo eh. Every one of us have the favor of God. And that's why when we show partiality, when we show favoritism, we are going against the character of God. Hindi yun yung character ng Panginoon. And think about this, di ba? Sino ang mga kinakausap ni Jesus? Hindi siya pumupunta rin sa magagaling, hindi siya pumupunta rin sa matatalino. Pumupunta siya doon sa mga makasalanan. Which means He welcomes everyone. So, kinuha niya mga alagad niya, mga fishermen. Ang mga kasama niya kumakain, mga tax collectors. Diba? Wini-welcome niya yung mga outcast. And that's why, if we have favoritism in the church, we are going against the character of Jesus Christ. And as Christians, sabi nga, we are supposed to be Christ-like. Diba? Mga kamukha daw tayo ni Kristo. And that's why when we do that, ay hindi nalulugod ng Panginoon and nadi-dishonor si Kristo. And that's why we look at people from the lens of God's grace. Kasi sa totoo lang, minsan, di ba, may mga ayaw tayong tao. But then, totoo yung sinasabi ng misis ko lagi sa akin. Laging sinasabi, sweetheart, namatay din si Jesus para sa mga taong yan. Yung pagkamatay ni Jesus, hindi naman yan selective. Na kung sino lang yung mabait, kung sino lang yung sumusunod. God gives grace to both the sinner and those who obey Him. Di ba kaya nga, sumisikat ang araw sa mga tao masasama at mabubuti. Umuulan din sa masasama at mabubuti. So God is not partial. Hindi ito yung, ito mababait yung tao dito. Dito lang may ulan. Wala namang ganun di ba? And sometimes we think with favor, yung mga Christians, pagdating ng bagyo, malalakas yung hangin. Tapos yung sa tabi nila na mga palayan, nagdapaan. Tapos yung kanila hindi dumapa. Miracle. Pinaburan tayo ng Lord. Hindi. Nagkataon lang kasi yung ihip ng hangin. Hanggang doon lang Diba? But of course, we thank the Lord for the protection. But that doesn't mean hindi pabor si Lord to sa tao na yon. Now, I'm sure may favor din si Lord to sa tao na yon. That's why He allowed that to happen. As I told you a while ago, lahat ng nangyayari sa buhay natin, kalooban ng Diyos yan. Why? Kasi hindi naman niya papayagang mangyari yan kung hindi niya gusto Diba? Of course, some of the things that happen to us, hindi natin gusto. At I'm sure hindi rin gusto ng Diyos. But then, God allows that because He has a special purpose. Kaya nahinayaan. Kaya wag natin sabihin yung sana wala na lang purpose. Kasi sayang yung buhay natin kung naghirap tayo ng wala palang dahilan. And God wants to show to us how faithful He is. So, kaya nga sinabi rin dito, pinufulfill mo yung utos na mahalin mo ang iyong kapwa. Kapag ginagawa daw natin yon, more than our words, dapat pala pamagat ito, more than words more than our words, diba, napufulfill natin yung utos ng Panginoon. And again, kaya tayo nagkakasala kasi dapat baliin natin yung utos niya when we have favoritism.
And that's why, sabi nga dito, no, God will not show mercy to the one who doesn't show mercy. Pag wala kang awa, hindi ka kakaawaan ng Diyos. Pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. But then, God is merciful, kaya sabi rito, mercy triumphs over judgment. God gives us chances. No? In other words, kahit pa deserve natin na lahat maparusahan tayo, lahat mapunta sa impyerno, still God is patient with every one of us because of His mercy. You know, so, sabi nga rito, failing in one part makes you guilty. Pag nagkasala ka dun sa isang utos, nagkasala ka na. So in other words, hindi mo kailangan i-break lahat yung 10 utos para maging makasalanan ka. Isang kasalanan lang, makasalanan ka na. Di ba? Imagine mo, yung unang tao, yung dalawa, ano bang ginawa nila? Kinain yung prutas. Hindi yung pagkain ng prutas ang issue doon. Ang issue doon is yung hindi sila sumunod. That's why, because of that, they sinned, and all of us became a sinner. So, we fulfill the command of the Lord, and that's why, kaya sinabi dito na when you have favoritism, you are a lawbreaker. You are actually sinning. You are going against the character of God, and God is dishonored. So, kaya it's a serious matter when we play favoritism, and we play favorites. All right? So, sabihin mo nga yung mga tao sa paligid mo, mahal ko kayo lahat. Walang tinatangi. Ano? Okay. Number 2, words, no? They translate into action. No? Translates into action. So, maaaring encouraging word yung sinasabi mo, but it should translate into action. Ano kaya sinabi rito? No? If you really fulfill the royal law according to the scripture, ayan yung kanina, no? You shall love your neighbors yourself. You are doing well, but if you show partiality, you are committing sin and convicted by the law. Okay, as transgressors. For whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. For he who said, do not commit adultery, also said, do not murder. If you do not commit adultery but do murder, you have become a transgressor of the law. You are a lawbreaker. So speak and so act as those who are to be judged under the law of liberty. For judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. So what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lack in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if does not have works, is dead. So in Tagalog version, pero kung sinusunod ninyo ang utos ng hari sa kasulatan na nagsasabi, mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, mabuti ang ginagawa ninyo. Ngunit kung may pinapaboran kayo, nagkakasala kayo. At ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan dahil nilabag niyo ang utos na ito. Ang timutupad sa buong kautusan, pero lumabag sa isa, sa mga ito, ay lumabag na rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nag-uutos, huwag kang mangangalunya, ay nagsabing huwag kang papatay. Hindi ka nga nangangalunya, pero pumapatay ka naman. Nilalabog mo pa rin ang kautusan. Kaya mag-ingat kayo sa pananalita at gawa ninyo. Dahil ang kautusan na nagpalaya sa inyo, ang siya ring hahatol sa inyo. Walang awang hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa, pero ang maawain sa kapwa ay hindi kailangan matakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano bang magpapala ng tao o ng isang tao kung sabihin niyang mayroon siyang pananampalataya pero wala naman siyang mabuting gawa? Maliligtas ba siya ng ganyang pananampalataya? Halimbawa, walang maisuot at walang makain ng isang kapatid at sasabihin mo, pagpalain ka ng Diyos at hindi ka sana ginawin at magutom. Pero hindi mo naman siya binigyan ng kailangan niya, may nagawa ba itong mabuti? Ganito rin naman ang pananampalataya. Kung hindi ito kinakikitaan ng mabuting gawa, wala itong kabuluhan. Baliwala yung pananampalataya. Ano? So tayo, we always say, God bless you. Diba? God bless you. But of course, we should not be satisfied by simply saying, God bless you. Ingat po kayo. No? So, pero kung may kailangan talaga yung mga tao, kailangan talaga natin silang tulungan because that's what the scripture says.
baliwala daw yung pananampalataya kung wala tayong action, kung wala tayong ginagawa. And then that's why we say we reach out and touch lives of people. No, lahat ng pwede natin gawin para maka-reach out tayo, ginagawa natin. Because just like when we say, itong church natin, ginagawa nating student center during the week. What for? Diba yung mga bata sinasabi, bakit nyo ginagawa ito? Naka-aircon pa kami. Tapos nakalibre pa kami ng wifi. Tapos komportable yung may table kami upuan dito. O, nakakatulog pa kami. Nakakatulog pa sila. Bakit nyo ginagawa ito? And it's not enough to say, mahal kasi kayo ng Diyos eh. No, we have to explain to them, it's one thing for us to say, God loves you. And it's another thing for us to have you experience it. Diba? Kailangan maiparanas mo sa kanila eh. Diba? Hindi maniniwala ang tao na mahal sila ng Diyos kung wala ka namang ginagawa. No? Tapos panay pa ang bato mo ng scripture. Ito na naman itong si Bible. Kung ano-ano sinasabi sa Bible, wala naman nakita sa buhay niya. Diba? Ang tawag dito, some people might say, your Bible is good, but I need cash. Diba? Maganda yung sinasabi mo, pero nangangailangan ako eh. Kakainin ba ako niyang Bible mo? And that's why nagpapakain tayo hindi tayo nagpapakain ng Bible. Nagpapakain tayo ng pagkain, of course. Hindi, sabi kasi, papakainin ba ako ng Bible mo? Siyempre, hindi naman natin, sige, kainin. Pilosopo, no? What I'm saying is, kaya may kainan tayo eh. May pagkain tayo. Nung last Friday, we had our Bible study kina Bert. Grabe yung pinakain niya. Authentic Bicol Express. Wala kayo. Sabi niya, pupunta kayo eh. Talaga sabi ni Robert Pastor, kanina pa kami naglilinis. Kasi pinaghandaan talaga namin yung pagdating ninyo, sabi niya. But that's it, no? It's faith. Diba? Na sabihin nila na kami naman ang mag-host ng Bible study next time. And they wanted to bless everyone of us. I tell you, iba yung laing. Tapos sinamahan mo pa ng Bicol Express na may bagoong. Tapos sabayan mo ng Coke. Tapos yung Coke pa nila nag-yelo. Mag-aalas 12 na. Ito na kayo. No? What I'm trying to say is, as Christians, we have to practice hospitality. Hindi pwedeng lang, God bless you. Sana pagpalain ka. Sana ingatan ka ng Diyos palagi. No? We have to put action in our words. So it's not enough to say simple, encouraging words. Minsan wala na nga tayong masabi eh. So how much more? Wala ka pang ginagawa. Wala ka na nga sinabi, wala ka pang ginawa. Diba? And some people would say, akala ko mga Christians ay mga galante. Akala ko mga Christians ay maunawain. Akala ko mga Christians ay, diba? They have expectations from Christians because Christians bear the name of Christ. Kaya nga, Christian. Without Christ, I-A-N, I am nothing. Diba? And the thing is, Jesus has to be all in our lives. No, meaning sa lahat ng aspeto ng buhay natin, makita si Kristo. And we are so far from that, napakalayo pa natin doon. Kasi sa pag-iisip pa lang talo na tayo eh. Na everything starts right here. Na bumababa dito sa puso yon. And from our hearts, we make our decision. Magdi-decide tayo. And that's why, in order for us to become Christ-like, we need the Spirit of God in us to really work. Because the Holy Spirit is, sabi nga, gentleman siya. He's a gentle being. Hindi siya nagko-control. Hindi niya kukontrolin ang buhay natin. He allows us to make decisions. Now, if our decision is to allow Him to move in us or through us, mararanasan ng tao si Kristo sa buhay natin. Okay? So, words of comfort without physical help, wala siyang kabuluhan. No? Nagbigay ka ng comfort, wala ka naman tulong na binigay,
ay baliwala. But of course, kung ano yung kaya nating itulong. No, hindi naman ito yung, sige, sa'yo na itong sapatos ko. Kahit maglakad na lang ako, ano, so nawalang sapatos. Hindi naman ganun yung ibig sabihin. Ano? But the thing is, let us be hospitable. Let us be generous to people. Let us model or manifest the character of Christ in us. No? So faith without works, claiming to have faith but without doing anything, any good deeds. Kaya nga sinasabi dito pa tayo mga Kristiyano, mababait tayo, gumagawa tayo na mabuti. Hindi dahil gusto natin maligtas. Gumagawa tayo ng mabuti dahil iniligtas tayo ng Diyos. At yung mabuting ginagawa natin, yun yung character ni Jesus sa buhay natin. And so, as Christians, as believers, we go more than words. Because the Word of God becomes alive in us. And what comes out of our mouth also comes out of our actions. Diba? Kaya, napuprove na talaga mabuti ang Diyos. Ano? So, kaya yung sabihin mo na, na okay ka lang naman, sige, bless ka ni Lord yan. Kaya lumulubog na yung bahay nila. Di ba? Kaya nga there was a time, yung mga pinapakain natin noon, yung ganitong sitwasyon, we chat them. Sinasabihan namin sila, kung talagang lumulubog na yung lugar ninyo, punta kayo sa church. Bubuksan namin yung church. But of course, we have to secure everything kasi may mga bata yan. Diba? So, what I was planning to do was to provide tents to them. No, kasi sa munisipyo, meron sila yung mga cubicles. Ano tawag doon? Mga modules mo yun. Modular. But the thing is, alam niyo bang si Joel Austin na batikos dyan? Kasi bumaha doon sa lugar nila, napakalaki ng lugar niya, hindi niya welcome yung mga tao sa paligid. Hindi niya binuksan yung church para mag-refuge yung mga tao. And ang laking batiko sa kanya. A pastor, he did not help his neighbors. Samantalang sinasabi ng Bible, love your neighbor as yourself. Diba? And that's why we take faith telling people, kung sakalit malubog kayo, punta kayo dito sa amin. We'll open the church. And that's simply living what the Lord wants to do. Now also, number 3, it produces obedience. Now, not only encouraging words, but our words also produce, and God's word produces obedience. So verses 18 to 26, sabi niya, but someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works, and I will show you my faith by my works. Galing ni James, You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. Do you want to be shown, you foolish person, that faith apart from works is useless? Was not Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. And he was called a friend of God. You see that the person is justified by works and not by faith alone. And in the same way, was not also Rahab the prostitute justified by works when he received the messengers and sent them out by another way? For as the body apart from the spirit is dead, so also faith apart from works is dead. So kung talaga may magsasabi, may pananampalataya ako at ikaw naman ay may mabuting gawa, ito naman ang isasagot ko. Paano ko makikilala ang pananampalataya mo kung wala ka namang mabubuting gawa? Papakita ko sa iyo na may pananampalataya ko sa pamamagitan ng mabuti kong gawa. Naniniwala ka na may iisang Diyos, mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa sa takot. Okay? Ikaw na walang pang-unawa, gusto mo bang patunayan ko na walang kabuluhan ang pananampalataya kung walang mabuting gawa? Hindi ba't tinuturing na matuwid ng Diyos ang ninuno nating si Abraham dahil sa mabuti niyang gawa nang ihandog niya sa altar ang anak niyang si Isaac?
makikita mo na ang mga pananampalataya niya ay may kasamang mabuting gawa. Naipakita na tunay ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, sumampalataya si Abraham sa Diyos at dahil dito itinuring siyang matuwid. Tinawag pa nga siyang kaibigan ng Diyos. Dito niyo makikita na itunuturing na matuwid ng Diyos ang tao dahil sa mabuti nitong gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Okay, so hindi lang pananampalataya. It has to be with works. Ganoon din si Rahab, ang babaeng bayaran. Itinuring siyang matuwid dahil itinago niya ang mga espiya ng mga Israelita at itinuro ang ibang daan para makatakas sila. Kung paanong patay ang katawang walang espiritu, patay din ang pananampalataya kung walang mabuting gawa. And so, it is not enough, no? Nasabihin lang natin nagtitiwala tayo sa Diyos. People want to see our faith in action. No, kaya nga makita natin dito, ginawa ng, sinasabi ng Bible, si Abraham tinawag pa siyang kaibigan ng Diyos dahil sa pananampalataya niya. Why? Because when we have faith in God, God reveals what is in His heart. No, pagka nagtitiwala tayo sa Panginoon, yung as in, ready tayo to obey, God will open His heart to us. God will reveal what is in His heart. And it will prompt us to move in faith. No, kahapon kinukwento ko nga, sabi ko, ako ay graduate ng engineering doon sa tanging eskwelahan ng mga pogi. TIP. Ano? So, TIP. Graduate ako ng chemical engineering. You know, and I passed the board exam. Pero hindi ko na na-renew yung license ko. And I became a pastor. Now, how is it from being an engineer, I have become a pastor? Diba? It's because of faith. Why is that? The more that you trusted God, the more that you commune with God, the more that you spend time with God, the more God reveals what is in your heart or what is in His heart. At dahil malapit ka sa Diyos, nararamdaman mo yung nararamdaman ng Panginoon. Of course, meron tayong human nature na meron tayong mga taong inaayawan. But guess what? Every time you reconnect with God and every time you look at what God wants, nag-iiba yung pananaw mo dito sa mga tao na to. And that is what this verse is telling us. Ano? God will tell us something. So will you simply say yes? Or will you act on your yes? Di ba? Kagabi sabi natin, let your yes be yes and your no be no. Kasi maraming tao sasabi yes, pero no pala. Di ba? Maraming ganung pagkakataon. And tayo nga mga Pilipino, sabi, tayo ay hirap na hirap tayo magsabi ng no. Di ba? Pag sinabing, ano ba yun? Yung example ko nga kagabi, pag sinabing kumain ka na ba? Ang sagot busog ako. Yes or no lang naman yun Yes. Di ba? Kung kumain ka na, yes. Pag no, sabihin mo no. Hindi ka pa naman sinasabing sumabay ka sa amin di ba? Pag sinabing sumabay ka na sa amin, you can say yes or no then. Di ba? Kaya let your yes be yes and your no. Just be simple about it. Hindi ba? And that's why for God, no, ang Panginoon, pag may sinasabi siya sa atin, you can either say yes or no. But your action will speak louder. Diba? Kasi maraming tao, Lord, I will follow you. Ikaw na po ang Panginoon ng buhay ko. Diba? Maraming mga tao magsasabi, ako'y nananampalataya sa Panginoon. Pero yung action, hindi tugma doon sa sinabi. Diba, sometimes people will say, kala ko pa nagtitiwala ka sa Diyos, bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba? So, kala ko pa nagtitiwala ka sa Diyos, ba't di mo kayang palampasin yun? Kala ko pa Christ-like ka. Di ba? Ba't di mo mapalampas? Bakit parang hindi ka makontento hanggang di ka nakakaganti? Di ba? So, things like that. So, faith is not just intellectual
knowledge, or agreement. Alam mo, di ba? Kaya nga sabi nga, iba yung naniniwala ka sa nagtitiwala ka. Di ba? Some people would say, ay, may tiwala ako sa Diyos. Pero pag tinignan mo, hindi ka nagtitiwala, naniniwala ka lang. Kasi magkaiba yung dalawa eh. Di ba? Remember, Amazing Blondin? Blondin, si Charles Blondin. Yung tightrope walker. Kaya tumatawid siya doon sa lubid, sa Niagara Falls. Ang ginawa niya, nagdala siya ng wheelbarrow. Ang hirap yata, natatawid ka sa lubid na may, ano tawag doon? Kartilya. Hindi karitela, kartilya. Yung karitela, mas matindi, may kabayo pa. Mas mahirap yun, may kabayo pang kasama yun. Kartilya. And people were clapping, papalakpakan sila. Amazing talaga si Blondin. So sabi ni Blondin, naniniwala ba kayong kaya kong tawirin to na may dalang kartilya? Karitela, hirap nun. 2 gulong yun. So what happened? People were shouting, yes! Diba? Excited sila makita. Kaya mo yan, naniniwala kami. Sabi niya, ngayon, palagay nyo, kung may uupo dito sa kartilya, tatawid kami, naniniwala ba kayong kaya ko yan? Lalong na-excite yung mga tao, palakpakan sila. Gusto namin makita yan. And then, sabi ni Charles Blondin, sige, para magawa ko na, sinong gusto mag-volunteer? Wala nang yes, wala nang palakpakan. So, naniniwala sila kaya nung tao, pero hindi sila nagtitiwala to the point na magvo-volunteer silang sumakay. Diba? So, that's the big difference. And so, faith is not just agreement, na naniniwala ka, nag-agree ka. It has to be something. It is about a life that is completely surrendered to God's will. That's where your faith comes in. Faith in action comes in. Why? Kasi ipinagkakatiwala mo yung buhay mo eh. How many of us here can really say, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, pinagkakatiwala ko sa iyo lahat. Lahat sa buhay ko. I remember when I prayed that in 1985, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, lahat ng decision ko, sinusurrender ko sa iyo. Even the person na pakakasalan ko, alam ko, Lord, nasa plano mo na yun eh. I'm sure I'm going to meet that person someday. Sipin mo, prayer of surrender to God, pati yung mapapangasawa, sinama pa. Diba? And true enough, the Lord just brought my wife side by side with me in college. Nagmi-minister kami. Saan pa ako nakatingin? Dito lang pala. Diba? But of course, I prayed, sabi ko, Lord, darating yung tao na yun eh. And when that person comes, you will confirm that in my heart. And so I enjoyed serving with my wife. So from college up to now, we are partners in the Lord, in the service of the Lord. Not partners in crime, okay? We're partners in the Lord. And kung tatanungin niyo kung sino sa amin yung mas hospitable at mas generous, siya. Siya yun. She has eyes for details. Kaya kung minsan, aalis na yung tao, hahabulin pa. Teka muna, sandali, balik ka dito. Tapos, may ibibigay. So, ganun siya eh. Kahapon, during raffle, kinakabahan ako baka yung mga gamit ko maiparaffle eh. Kasi nung naubusan na ng paraffle, naghahanap pa siya ng ipaparaffle. Kahapon, during the men's meeting, dapat may raffle tayo, di ba? Dahil hindi na nakabili dahil dun sa, sa senior citizen. Sabi niya, bibili kami ng raffle, hindi dumarating. Tapos sabi ni Abby, hindi naman siya umalis, hindi siya bumili, umuwi lang siya. Kinabahan na ako, baka naghahanap ng mga pwedeng totoo nga, mga pabango ko. Yung mga pabango, So, ganun yan, Akala niyo sinasabi Ilocano or Ilocana ay kuripot. Hindi po Ilocana to eh. Taga-La Union lang. Hindi, full-blooded Ilocana yan, FBI. Okay, pero hindi po siya kuripot. Lahat ng pwedeng ibigay niyan. Okay, so kaya nga,
kinakabahan ako. Ba't nawawala yung ano ko dito? Suha. Suman. 3 suman. Oo. Pinaraffle pa. Okay. Diba? So, sabi nga, ang pinaka-generous na tao ay ang mga Kristiyano. And siya, hindi lang siya Ilocano, siya ay Kristiyanong Ilocano. Or Ilocanong Kristiyano. Ilocanang Kristiyano. And that's why, hindi siya kasama doon sa category na, alam mo yung kuripot, na hindi makunat, na hindi basta-basta magbibigay. Siya yung, ang bilis magbigay. And that's why, isa rin naman ako sa beneficiary niyan. Nung college kami, pag dumating yung allowance niya, nalilibre ako sa mga merienda namin. So kaya sabi ko, hindi kaya totoong Ilocana. Sabi niya, Christian ako na Ilocana. And that's why she's doing that. And so, what am I trying to say here? So sabi nga dito, even demons daw, pati raw mga demonyo nga naniniwala na may Diyos. And they are, sabi nga, nanginginig pa. And so, what the Bible is telling us is that mag-graduate na po tayo doon sa tiwala lang. No, wag kayong magagalit sa akin, ha? Kasi lagi ko narinig yan, basta magtiwala lang tayo sa Lord. Level up na po tayo. We have to level up. You know what? It doesn't necessarily mean na kaya mo magbigay kasi may pera ka. It's not necessary na may pera ka para magbibigay ka. Si Bert nga may pato. May bibi. Diba? So, pinipledge niya na yun sa susunod na men's meeting. Yata. Men's meeting namin kagabi, puro pagkain ang pinag-uusapan And that's an act of faith. To host a Bible study is an act of faith. Kasi yung pagkasabi nga lang niya sa akin na, Pastor, kanina pa kami naglilinis kasi pinaghahandaan namin. Well, that's an act of faith. He wanted to bless the people who will be coming to the Bible study. So, si Ate Ellen, ganun din, nagpakabit pa ng aircon para sa Bible study. Pagka walang Bible study, patay yung aircon. Pag may Bible study, bukas yung aircon. Diba? And of course, sa taas ng kuryente ngayon, that's an act of faith. Bubuksan ko to kasi may Bible study dito ngayon. Diba? In the same way, hindi naman tayo mayaman na church. But we reach out and touch people's lives. And let people experience the grace of God. Diba? And God is faithful in providing. Sabi natin, during the anniversary, we will feed the people. May ibang church na may anniversary na may bayad para sa food. Tayo, hindi tayo nag-collect ng bayad sa food. But then somebody told us, meron siyang diniposito sa bank account ng church. And when we saw it, wow, sobra-sobra pa pampakain sa mga tao. And when some of the people heard, magkano nagastos nyo sa food? Kasi 100, 200, di ba? Pina-reserve natin na food. 200. Ilan yung pina-reserve natin na food? 200. Session na po, nakita ko kasi alas 12 na, medyo nagugutom na. Nabibisaya ako dahil nagugutom na Think about that. Food for 200 people, that's 42,000 pesos. Meron ba tayong ganung pera? Nagkaroon tayo. Because God provided. Because our heart is to bless the people. And a lot of people said, ang sarap ng pagkain, magkano yung nyo rito? It's 185 per person. Because we want the best for everyone. We want every person to, hindi po tayo nagpo-project na mayaman yung church natin or generous yung church natin. We simply want to be a blessing. And whenever people would say, ang sarap ng food, saan nyo pa in-order yun? Diba? Na, it blesses our hearts. Nagiging masaya tayo whenever we hear that. Yesterday, we fed yung mga senior citizen, sopas at sandwich.
sopas at sandwich. People were saying, ang sarap ng sandwich. Ang sarap ng sopas. Actually, hanggang kagabi kinakain ko pa ngayon sopas. Ay, hanggang kaninang umaga kasi nag-uwi pa kami. Hindi pa kasi ako nagbe-breakfast, yun din nakakainin ko. Di ba? So, we want to feed these people. Gagastos tayo dahil gusto nating ma-bless yung mga tao. We want the best for them. Di ba? Magbibigay tayo ng, what you call this? Yung relief goods. We did that during, sino yung bagyo nung super bagyo nung pandemic? Si Ulysses, di ba? O nung bagyo nung pandemic, si Ulysses, we gave packs of groceries doon sa mga nasa paligid natin. No, ginawa namin minimum lang, mga 20 families. And so, naglagay tayo ng tissue doon, naglagay tayo ng mga yung mga hindi mo inaasahan na magiging part ng relief goods. Usually relief goods, mga delata, di ba, mga bigas. So kami, meron pa kaming kape doon, meron pa mga toiletries. And ano yan? Mga alcohol. So, sabi ng mga, nung pag-alis nila, nung binuksan daw nila yung pack, tuwan-tuwa daw talaga sila. So sabi nila, hindi namin akalain na ganito karami laman dito. Ganito man makalaki yung plastic. And when you see them, talagang bit-bit nila pababa yung medyo bigat sila dun sa laman. So because we don't want to yung makapagbigay lang. Di ba? Kape lang naman yan, tsaka sardinas meron pa tayong meatloaf. Meron tayong luncheon meat, Tapos, may corned beef pa nga. So we want a pure food pa ba yan? Hindi ko matanda. But the thing is, namangha talaga yung mga tao. That is because we want them to know that the God we serve is a generous God. The God that we serve is a loving God. And that's why we want to continue doing that. Okay? Let's all stand up now. Let's worship the Lord once again. And pwede bang gawin natin or kantayin natin uli yung song na yan na we simply live for the Lord. Now, when people would ask us, why are you doing that? It's because we're simply living for the Lord. Ang buhay na ito ay para sa Panginoon. At kahit mahirap para sa amin, gagawin namin dahil ang Panginoon ang naitataas. Ang Panginoon ang na-honor. Let's worship the Lord. Panginoon